So hello sa mga J-Vlog, welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, so i-review natin itong na-purchase natin na iPhone sa Green Hills. So titingnan natin kung sulit pa ba ito ngayong year 2024. So review natin ang iPhone 13 mini ngayon 2024. Maganda kaya to? Tara mga J-Vlog, check natin. So yung for today's video, ayan, i-review nga natin itong nabili nating iPhone 13 mini sa Green Hills. So personal phone ko to mga J-Vlog at ginagamit ko to for sa kotse, ginagamit ko siya for Apple CarPlay. Parang pangatlong cellphone ko na ginagamit ko ng pangmadalian, kumbaga, kasi napakaliit lang, 'di ba? Madali lang hugutin sa bag, madali lang gamitin while walking or nasa mall ka. Kasi very compact, kaya nag-decide ako bumili ng maliit lang na smartphone. So syempre ito po yung pinakamaliit na makukuha yung smartphone when it comes sa iPhone ngayong 2024. So ito na yung smallest at ito na yung pinakamalakas na mini series ng iPhone. Kasi ito na po yung last sa mini lineup ng iPhones. Kasi wala ng iPhone 14 mini. Pero syempre, babalik yan sa SE version. So, merong bali-balita na magkakaroon ng iPhone SE 4th generation. So, stay tuned lang dyan mga J-Vlog na ganito na rin ang itsura niya like the iPhone 13 mini. So, yun, syempre nakaka-excite din na merong mga bago lalabas na SE version na super duper cute na iPhones na very portable lang. So, yun. Syempre, makaka-purchase kayo nito ngayon sa Greenies. Wala nang iba kundi sa mga nire-recommend nating shop like CMB Gadgets, kay Ate Mayet, Stall XA7, ZMB Cellphone and Accessories, Stall XE7, kay Ate Anet, and of course, sa Maling Gadget Shops, Stall XE7. So, yun. Bigyan natin, magkano nga ba ang iPhone 13 mini ngayon 2024? So, sa Greenies, makaka-purchase kayo nito for as low as 128. The range niya is 22 to 23,000, depende na lang sa offer. 256 siguro nasa 24 to 26,000, depende na rin sa offer. So yun, napakamura na lang ng 13 mini ngayon. At last year pumapalo to ng 30 plus. Pero ang SRP nito, nakita ko yung binili ko kasi kay Ate Anet ko to binili sa ZMB Cellphone Accessories. Binili ko kasi neto with box, hindi ko na kasi na vlog yun. Binili ko with box, ang nasa likod is 45,000 pesos sa Power Map. Itong iPhone 13 mini na to. So, pre-love ko siya nabili. Magandang with box ko siya nakuha. So, same serial. Napakamura ko nakuha kay Ate Anet to. For as low as 22,000 pesos. Unit only. Kasi hindi na kumuha ng mga package niya. At ang magandang balita nga dito sa nabili kong iPhone 13 mini, syempre, napakataas pa ng battery health. Ayan siya, 99% battery health. Itong 13 mini na purchase natin sa Green Hills. So, legit yung battery health. Ito hindi siya boosted. Tagal ko na rin siya ginagamit for almost 1 month na. Pero hindi pa rin mababa yung battery health. At parati ako saksak ng, parati ko tong hugot lagay ng charger dahil nasa CarPlay nga. Pero so far so good naman yung battery health na. Pero in-expect ko na mas mabilis bumaba ang battery health neto compare sa mga ibang iPhones or mga larger iPhones with larger battery. Dahil syempre charge ka ng charge dito sa iPhone na to, expect nyo na mas mabilis bumaba ang battery health netong 13 mini compare sa mga ibang regular iPhones. So, yun, napakamura na lang nito sa GH, di ba? 13 mini. Pero syempre kung kulang pa yung budget nyo, meron naman ding 12 mini mga ka-J-Vlog. 12 mini, very affordable na lang yan. 128, pumapalo na lang yan ng 14 to 15K. 256 na sa 16 to 17K. 12 mini yan. So stay tuned lang. Gagawa rin tayo ng phone comparison versus the 12 mini and 13 mini. Tingnan natin kung ano bang perfect na smartphone na para sa inyo. So yun nga, for today's video is i-review natin to para naman din meron kayong guide kung maganda ba or sulit pa ba itong iPhone 13 mini ngayon 2024. Ang maganda dito siyempre kung meron kayong budget, go for the 13 mini compare sa 12 mini. Legit yan. Kasi galing na rin ako sa 12 mini, mas na-enjoy ko tong 13 mini compare sa 12 mini, lalo na when it comes sa battery. I know na medyo maliit lang naman yung tinalon na battery kasi ito is almost, itong battery nito is 24 plus milliampere.
Yung 12 mini is 2 plus milliamp hour. So, almost 200 milliamp hour lang naman ang pinagkaiba. Pero when it comes sa ganyang battery capacity na 200 plus, napapansin nyo agad yung kinaganda ng battery nito compared sa 12 mini. So, yes, improve yung battery nito pero hindi naman siya ganun sobrang improve. Expect nyo na mabilis pa rin tong malobat. Kung pag ginagamit ko to, for me, as a iPhone 13 mini user, ginagamit ko to as an extra phone nga. Social media, hindi ako nag-games masyado dito. Social media, calls and text. Nag-charge ako dito 1 to 2 times a day. Pero kung main phone nyo to mga J-Vlog, kung main phone nyo, nag-game, social media, expect nyo na mas mabilis bumaba battery health neto dahil feeling ko, ang estimate kung mag-charge kayo dito is 3 to 4 times a day. Kung gaming talaga focus nyo dito. Ang maganda kasi dito smartphone na to, napaganda nito gamitin for gaming, to be honest yan. Dahil syempre equipped to ng very powerful chipset na Apple A15 Bionic chip. Quick reminder lang ng chipset nito is pareho lang din sa base model ng iPhone 14 na meron ding Apple A15 Bionic chip. So same na same lang yan. Very powerful ang chipset netong iPhone 13 mini. Quick reminder din, ang chipset nito ay pareho din sa Pro Max version ng iPhone 13. So iPhone 13 Pro Max and iPhone 13 mini ay same lang po yan ng performance when it comes sa gaming dahil pareho lang sila ng chipset which is the Apple A15 Bionic chip. So yun nga, itong smartphone na to ay tinatawag ko na small but terrible na smartphone dahil grabe, meron siyang jump pack na specs tapos napakaliit lang ng form factor. Syempre, hindi rin magpapatalo ang camera ng iPhone 13 mini mga J-Vlog. Napakaganda ng quality niya na later on or sa later part ng ating video ay magpapakita ng mga photo samples and video samples nitong iPhone 13 mini para makita nyo rin naman na, uy, wow, maganda rin pang content pala or to make content dito sa video camera ng iPhone 13 mini. So, yun. Ang maganda dito, maganda siyang gamitin for vlog kasi lalo na pag low-key vlog ka, 'di ba? Napakaliit, ganyanin mo lang yung camera mo, nagko-content ka na. Ganyan lang oh. For one-handed operation, hindi mo akalain o hindi nila akalain na nagvi-video ka na. Ito rin yung nagustuhan ko sa 13 mini is very perfect siya for low-key vlogs. Lalo na ako, yes, content creator ako pero medyo mahihayin ako. Kaya pag nagvi-video ko is low-key talaga. At magandang gamitin itong 13 mini. Ginagamit ko rin to to make content sa Green Hills pag lowbat na yung main phone ko for making contents like the 14 Pro Max. Ginagamit ko itong 13 mini as a substitute minsan and when it comes sa quality, ay hindi naman siya nagkakalain ng 14 Pro Max to be honest when it comes sa video. Pero syempre, superior pa rin ng 14 Pro Max. Pero kung ako naman, ako kasi masaya na ako sa quality na mapoprovide ng any iPhones. And when it comes sa video nito ay napakaganda at superb naman for me. So, yon, explore natin yung nabili natin 13 mini. Ayan, napakakinis mga J-Vlog. Diba? Likod, walang mga gas-gas pa tong na-purchase natin 13 mini sa Green Hills. Kay Ate Anet natin to nabili. Pero syempre available dito kay Ate Mayet and of course sa Maling Gadget Shop. Sadyang napakaswerte ko lang na nakuha to dahil galing to sa swap na customer ni Ate Anet. Tapos nakita ko with box, pinurchase ko na agad ng napakamurang halaga, 22K. Pero don't worry, marami pa namang stock si Ate Anet na available na mga 13 mini na iba't ibang colors din. Available to sa iba't ibang colors. Ito nga yung late, ito na yung pinaka-late na nirelease na color which is Alpine Green. Pero yung available colors nito marami. Meron tayong Starlight, Midnight, Blue, Red. Ano pa ba? Yung lahat na nalala ko. Basta iba-iba rin naman ng colors na provide ng iPhone 13 mini. So, yan siya. Mga J-Vlog support nito ng 4K video recording. Ito screen niya. Siyempre, OLED yan mga J-Vlog. Hulaan nyo kung ano yung wallpaper ko. Napaka-idol ko yan. O, diba? Lahat ng forms ay kompleto. So, tingnan natin. Oh, yung crush ko pa yung nasa bungad na wallpaper din. So, ayan siya. Napakaliit. Oh. Perfect na perfect for one-handed operation. Pag nag-social media lang kayo, diba? Napakaliit. Very smooth din, of course, ang display netong iPhone 13 mini. Pakita ko yung battery health neto mga J-Vlog. So, see, 99%. Napakataas ng battery health na ma-offer
na iPhone 13 mini. Perfect na perfect din siya. Gamitin for games. When it comes sa speakers nito, yan napakaganda dahil stereo speaker siya. Isang speaker dito sa may earpiece at isang speaker dito sa speaker grills. So, yon superb speakers for immersive sound. And aluminum body siya. Ayan. Tapos yung Pro version is of course stainless steel. Tapos sa right side, explore natin. Likod, ayan, nandito yung diagonal camera lens. Sa right side is yung kanyang power button. Sa taas, wala tayong makikita. Sa left side is volume rocker and ring and silent toggle. At syempre yung SIM tray. Sa baba naman ng smartphone is the lightning port and speaker grills as microphone. Meron din tayong microphone sa bandang camera niya. Ayan siya. So, napagaan din nito sis aluminum din itong smartphone na to. Papakita ko na lang may mga camera samples din nitong iPhone 13 mini. So, yon pag bibili nga kayo nito sa Green Hills mga ka-J-Vlog ay makukuha nyo na lang to ng napakamura sa CMB Gadgets, ZMB, and of course Maling Gadgets. Meron din silang ma-offer na mga freebies na So, for example, yung complete package nito is pwede rin with gift box. So, doon sa gift box is nagko-contain niya. Alam niyo naman na yung laman ng gift box. Pero, meron din sila in-offer na basic package. So, sa basic package is tempered glass lamp, charger, and tempered glass charger, and of course, case. Pero sa mga yung in-offer natin mga stores or mga nire-recommend natin stores, nag-offer sila ng mga third-party na original chargers. So, kay Ate Mayet ay nag-offer siya ng Anker. So, kay Ate Anet ay nag-offer sila ng Ugreen. Ugreen 20 watts original charger yan mga J-Vlog. So, yan yung mga ganda sa mga nire-recommend natin shop is nag-offer sila ng mga original chargers para sa inyo rin. Ayan. So, ang tanong mga J-Vlog, kung sulit pa ba itong iPhone 13 mini ngayong 2024? Definitely, napakasulit nito. Napakamura na lang, half the price na lang ngayon, pre-love lang. Half the price na siya sa pre-love version. So, yung SRP nga nito yung nagpumapalo ng 45 to 50 plus, depende na lang sa gig. Tapos ngayon pre-love niya ay nasa 20 plus na lang itong smartphone na to. So, sa mga naghahanap ng very compact na smartphone at very powerful, maganda rin naman ni-recommend itong iPhone 13 mini para sa inyo. Pero quick reminder lang, kung gagamitin niya as a main phone to, manage your expectation, mabilis po talaga siya malobat. Bumili ako nito as a backup phone lang, kaya hindi naman ako medyo na-hassle sa battery na ma-offer ng 13 mini. So, video sample, rear camera of the iPhone 13 mini. So, pinamax sa resolution nito, napakalit na smartphone is 4K resolution. Grabe, napaka-handy nito mga J-Vlog. Hindi tayo nangawit. Sobrang gaan. Ang ganda pa ng camera. Napakalinaw. So, ito ang result ng iPhone 13 mini. iPhone 13 mini pala. Ayan. Ang ganda. So, video sample, front-facing camera of the iPhone 13 mini. Wow! 4K resolution din ang max, pero ang gamit natin is Full HD 1080p. So, ganda siyang gamitin nga kasi napakagaan. Ayan, napakaliit. Tapos, ganito pa ang binibigay na quality. Solid. So, yun, kung interesado kayo dito, bumisita na kayo sa mga nire-recommend nating shop. At ayun, napakabilis lang naman nilang kausapin at maganda naman yung kanilang mga after sale service na ma-offer. So, sa madaling salita, syempre mga J-Vlog, napakasulit pa rin itong iPhone 13 mini ngayon 2024. So, stay tuned lang dahil i-game test din natin itong smartphone na to. Maglaro tayo ng MLCOD at iba't iba pa.